you're looking at your short-term, mid-term plan. How often do the USECs get together and really talk details? Well, every 3 months with our manager. Every 3 months. But daily we meet. So in the last 3 months, or let's say the last 6 months, you've had 2 meetings with all the USEC. How many of those 2 meetings was the president present? None. So thank you for your honesty. I think Tingnan mo hindi talaga natin maintindihan bakit si Marcos ayaw niyang Department of Agriculture Secretary. Hindi natin magets bakit. Kumbaga meron silang quarterly comms. Paro ay tuwing 3 months o 4 na beses sa isang taon lang sila magkikita-kita. O naka-1 taon na sila. So imagine mo this year. Ano na ngayon? Quarter 3 na ngayon. 3rd quarter na. Hindi pa daw nila nakamit. Bakit? Hindi ma-reach? Hindi naman pala niya kayang pangmunuan yung ahensya. Bakit hindi niya palagyan ng Bakit hindi niya palagyan ng sekretaryan? O kung ayaw niyong mapunta sa iba yung kayamanan na nakukuha niyo dyan, gawin mong Department of Agriculture Secretary si Michael Ma. O kaya yung bayaw mo, yung kapatid ni Liza Araneta. O kaya si Liza Araneta na mismo. Kaya talagang magtataka ka, magtatanong ka, anong sabi niya nung nakaraan? Hindi mo minimit itong mga to? Hindi mo sila pinupuntahan sa mga meeting nyo? Kung hindi mo pala kayang tauhan yan, sir, kumbaga sabi nga nila, kahit may tindahan na napakaraming paninda, kapag may bumili at wala namang magtitinda sa kanila dahil walang tao, kikita ba yung tindahan na yan o hindi? Mauubos ba yung paninda o hindi? Siyempre hindi. So kung halimbawa, yung mga yan, pare-parehas sila ng ranggo, mantakin mo 8 USEC. Pare-parehas sila ng ranggo. Mag-uusap-usap sila dun. Wala yung boss nila para magdedesisyon. Anong matatapos nilang, yan? Anong mapagdedesisyonan nilang mga bagay-bagay dyan kung wala yung pinuno nila? Maglalaro yung mga yan. Kaya talagang takang-taka ako. Bakit hindi nyo pa to lagyan ng tao na dedicated para dyan? Para at least, may makatutok talaga. Hirap na hirap ng mga Pilipino. Diyos me, yung mga magsasaka natin, kawawa, nagti-TikTok na yung mga magsasaka natin. Nagre-reels na sila habang nagtatanim. Kasi daw sa Facebook kahit papano, kumikita sila. Oo, pero sa gobyerno, walang-wala na. That's one glaring problem. There's advantages in having the president be the named secretary for department, but for a department with so many issues and problems, I don't think it's good governance. Personally, I have the highest respect for the president. He means well, but I think we need a full-time secretary. What are your thoughts on that, Yusek? You're OIC. We respect you, but what are your thoughts on that? Alam mo, maganda dito sa USEC na to, kay USEC Tanda, kay USEC SRA, Sugar Regulatory. Ang maganda sa kanya, prangka siya. Hindi siya nagsisinungaling. Wala siyang pinagtatakpan. Wala. Kaya nga, di ba, nung una siyang natanong dyan din sa hearing, sinong pumirma? Ako. Ba't ikaw pumirma? Pangalan ni Marcos nandun. Kasi binigyan niya ako ng authority. Kasi nga, lagi naman daw siya absent. Tinan mo ito Tinan mo. Tinan nyo. Ito lang maidikit natin to kay Tebes. Itong mga congressman, ang kakapal ng mga mukha. Tinanggal nyo si Tebes dyan sa Congress kasi hindi siya pumapasok. Anak ng tinapay, kayo yung presidente natin, 1 taon mahigit ng DA secretary. Hindi man yata nag-opisina yan sa DA kahit 1 beses. So kumbaga, 1 buong taon nang absent yung DA secretary natin. Na siya ring presidente natin, ba't hindi nyo tanggalin? Diba? Ilang buwan nang wala si Congressman Tebes? Ilang buwan na ba? Simula nung March, April, May, June, July, August. 5 buwan na siyang wala. 5 buwan pa lang siyang wala, tinanggal nyo na siya sa pwesto. Mantakin mo ito, meeting na lang ng mga undersecretary ng DA. Every quarter, every 3 months daw. 3rd, quarter na ngayon, hindi pa siya nagpapakita. Tinanggal nyo si Tebes ng ganun-ganun lang sa Kongreso, tapos itong DA natin, hindi kayo makapag-demand sa presidente natin na, sir, tutukan mo naman. Kung mamili ka, DA secretary o presidente. Total naman, ang dami-dami yung presidente dyan, edi tauhan mo na tong DA. Pabayaan mo na yung mga aliporis mong mga presidentiables. Pabayaan mo na sila magpatakbo ng Pilipinas, ganun din naman
Kaya doon talaga ako nagtataka. Sabi ko nga sa inyo yung kanilang ethics na sinasabi nila, yung that's unethical, that's absent without leave, that's AWOL. Hindi pa ba natin tatawagin na itong presidente natin bilang secretary dito sa DA ay AWOL din? Immune ang ethics committee hindi kasi nga Bright Naria secretary siya ng walang immunity ang mga secretary. Pwede mong palit-palitan yan Di ba? Presidente siya sa Malacanang. Pero pag nandiyan siya sa DA secretary siya. Oo, pwede siyang tanggalin as DA secretary dahil di naman siya pumapasok. Di ba? Bakit kaya hindi gawin yun ng Kongreso? Tanggalin yung DA secretary ngayon. Tapos sabihan yung presidente na magano ng bago. Ibig sabihin, puwersahin nyo na tanggalin yun dyan. Ang hirap na ng mga alibasa kayo, mga nakabarong kayo dyan, mga araw-araw pag may session kayo na ganyan. Ang dami-dami yung mga pagkain nirarasyon sa inyo dyan. Kaya baka pwede, kausapin nyo na, sabihin mo, sir. Sisantihin mo na yung Twice a week. I meet personally the president twice a But week. not the other USECs who have other issues and concerns. Well, the issues and concerns that the president tells me are the concerns that I'm telling the undersecretaries, assistant secretaries, and for that matter, even the deputies. Well, I'm curious, like for example, would the president know that the unutilized appropriations for 2022 was 6.7 billion pesos? Does he know that your unutilized appropriations for 2023 is about 36 billion? He knows. And what has he said about that? He is working it out with the department itself and the Department of Budget and Management. Okay. Does he know that DA made commitments to members of the House which were not complied? Does he know about that, Yusek? I don't know. Well, that's exactly my point. I think first is, for you to do a better service to this country, I think you really need to recommend to the president to find a full-time secretary who will face us daily, weekly, monthly. I'm curious. Ano ang punto doon, Congressman? So napakaganda naman talaga ng panukala ni Ruiz Daza. Na do you think it's about time with all that's happening in the agriculture sector and yung pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin sa merkado? Do you think it's better kung magkaaroon kayo dyan ng boss or ikaw na lang yung boss dyan? Versus yung presidente natin na busy rin sa pagpapatakbo ng Pilipinas, laging nasa ibang bansa.